Kasama natin ngayon si Sharmaki Ali, political analyst mula London para talakayin ang paksang ito. Sharmaki, kung formal na kilalanin ng United Arab Emirates ang Somaliland, gaano kalaking diplomatikong tagumpay ito? Hindi lang para sa Somaliland, kundi para sa buong Horn of Africa. Una sa lahat, maraming salamat sa pag-imbita sa akin. At sa tingin ko, nagsimula ka sa isang napakagandang tanong na napapanahon. At sa palagay ko, bilang sagot sa iyong tanong, magiging napakalaki ng epekto nito, lalo na para sa mga taga-Somaliland. At sa tingin ko, ang nakita natin ay ang relasyon sa pagitan ng Somaliland at United Arab Emirates ay lumago, lumalim at tumibay sa loob ng maraming taon na ngayon. At sa totoo lang, ang maaring magawa ng formal na pagkilalang iyon ay bigyan daan ang Somaliland na makakuha ng access sa mga mahahalagang bagay tulad ng access sa sektor ng pananalapi na talagang karapat-dapat nilang makuha ngayon. At kailangan ito upang maipagpatuloy ang landas nito sa pagpapaunlad ng kanilang estado. Paano natin dapat unawain ang timing ng unang embahador ng Somaliland na nagpresenta ng kredensyal sa Israel sa Araw ng Kalayaan ng Somaliland? Nagiging isang test case ba ito para sa mas malawak na pagkilala? Sa tingin ko, isa itong napakasimbolikong kilos mula sa Estado ng Israel. Sa palagay ko, napansin niyon ng maraming taga-Somaliland at kinilala nila ang katotohanan. Iniharap ni Ambassador Mohammed Haji ang kanyang mga kredensyal ngayong araw, Mayo 18. Na kung itatama ko lang agad, hindi talaga araw ng kalayaan ng Somaliland ngayon, kundi ito ang araw na sa loob ng Somaliland, ibinalik ang kanilang soberanya 35 taon nang nakalipas. Ang araw ng kalayaan ng Somaliland ay sa ika-26 ng Hunyo. Marami pa tayong ipagdiriwang sa susunod na buwan. Magandang paglilinaw yan. Salamat, Sharmaki. Pagdating sa Turkey, Qatar, China, Iran, na lahat ay sinusubukang palawakin ng impluensya sa paligid ng Red Sea at ng Sungay ng Africa, ang pagkilala ba sa Somaliland ay isa ring paraan para sa Israel at posibleng UAE na kontrahin ang ilan sa mga karibal na kapangyarihan sa reyon. Sa tingin ko, tama yan kung gano'n ang tingin mo. Sa palagay ko, may oportunidad talaga dyan tulad na nakita natin na makuha ng Israel ang bentahe ng unang kumilos. Araw-araw nating nasasaksihan sa kalsada ang lumalalim na ugnayang mamamayan sa mamamayan. Palagay ko, ang Somaliland ay nasa isang napaka-estratehikong daanan ng tubig gaya ng madalas nating marinig. Sa palagay ko, mas mahalaga na ang mga taga-Somaliland at ang estado nila ay may kakayahang mag-ambag ng higit pa sa mundo kaysa sa nagagawa nila ngayon bilang hindi kinikilalang estado. Pero bilang isang kinikilalang estado, sa tingin ko, kayang suportahan ng Somaliland ang mga kaalyado nito at makikipagtulungan ito sa kanila. Upang matiyak na ang mga mahahalagang daluyan ng tubig na ito ay malaya sa pamimirata at anumang mga gawain na naglalayong guluhin ang interes ng Republika ng Somaliland at ng mga kaalyado nito. May mensahe ka ba, Sharmaki, para sa mga taga-Somaliland na yung araw ng pagdiriwang? Oo, magdiwang kayo, magsaya, pero alalahanin din ang daan-daang libo na nag-alay ng kanilang buhay bilang bahagi ng genocide na ginawa ng Estado ng Somalia habang sinakop nito ang Republika. Siguraduhing magsaya, kumain ng marami, at mag-enjoy. Sharmaki Ali, salamat sa pagsama sa amin dito sa I24 News English. Masaya kaming makasama ka. Maraming salamat. Salamat sa pag-imbita sa akin. Balik tayo sa studio, Mark. Inihaharap na ngayon ng unang embahador ng Somaliland ang kanyang mga kredensyal sa Israel. Mula sa pananaw ng Israel, ito ba ay isang simbolikong hakbang diplomatiko o talagang bahagi ng mas malalim na interes at pagbabago ng estratehiya pagdating sa Horn of Africa? Kaya malinaw na ang Horn of Africa ay isang mahalagang lugar at importante ito para sa Israel. At ang pagkakaroon ng magandang relasyon sa Somaliland ay isang napakalaking pagbabago. Sa kabila nito, mas malaki pa ito kaysa sa Somaliland. Dito, tinatalakay natin ang isa pang bansang Aprikano na may mayoryong Muslim na nagtatatag ng ugnayang diplomatiko sa Israel. At sa huli, kung titingnan mo ang mas malawak na larawan, ito ay isang napaka-optimistikong larawan dahil ang Israel ngayon ay nagkakaroon ng ugnayan sa mas marami pang bansang Arabo, mas marami pang bansang Muslim, at mas marami pang bansang Aprikano. Kung saan dati ay sarado ang pinto, ngayon ay bukas na ito. May mga ulat kamakailan na sa gitna ng digmaang ito, ang mga opisyal ng Israel, mga matataas na opisyal ng Israel, ay bumibisita sa iba't ibang mga kawili-wiling bansa sa Gulpo. At iyan ay base pa lang sa mga naririnig natin sa mga tsismis. Sino ba ang nakakaalam ng mga hindi pa natin alam?
Kumpiyansa ako na kapag natapos ito, mas maraming bansang Arabo at Muslim ang magbubukas ng pintuan sa Israel dahil nauunawaan nilang ang Israel ay hindi lang regional na kapangyarihan, kundi puwersang nakabubuti. Isa pa, may isa pang bagay. Narinig na natin ang tungkol sa Pakistan, tama? Pero ang Pakistan ay isang bansang may mayoriyang Muslim. Ipinagmamalaki nitong maging isang bansang Muslim. Kung nais ng Pakistan na seryosohin bilang kasosyo sa kapayapaan sa bahaging ito ng mundo, dapat makipag-usap sila sa Israel. Hindi pwedeng sabihing naniniwala ka sa kapayapaan at katatagan kung masama ang relasyon mo sa isa sa pinakamahalagang bansa rito.